may bago na po tayong health secretary. Follow-up, si Secretary Herbosa po ba ay nag-resign or siya po ay sinibak ng Pangulo? Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. How about po yung multiple graft complaints na hinaharap niya sa ombudsman? May kinalaman po kaya yun sa pag-resign niya? Hindi po nabanggit ang patungkol po dyan at ang isinaalang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan. Okay. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Yusek, good afternoon. Former Budget Chief Pangandaman was named CEO and chairman of the country's only Islamic bank, which is also a GOCC. Bakit po inappoint ni Presidente si former Secretary Pangandaman? Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. But no less than former DBM Yusek Shalom Magno questions disappointment kasi never daw pong inimbestigahan si Pangandaman for the flood control scandal. Is the palace concerned or not concerned about the backlash of reappointing secretaries who were part of the scandal? Naging bukas naman po ang administrasyon sa pag-iimbestiga. Kahit sino pa yan, kahit mga kaalyado, hindi kaalyado, kamag-anak, hindi kamag-anak, naging bukas po ang Pangulo sa pag-iimbestiga. Hindi lamang sa nakaraang administrasyon, kundi pati sa kanyang mga tao, kanyang mga cabinet secretaries or sino mang mga nasa ilalim ng ehekutibo. Na bukas pa rin po ang pag-iimbestiga. Kung mayroon mang kinalaman ang sino man, ay patuloy lang ang pag-iimbestiga. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, ibig sabihin po ba nitong appointment na ito ay walang kasalanan sa flood control scandal ang dating budget secretary sa mata ng Pangulo? And that she now enjoys the trust and confidence of the President enough for a new government post? Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya, sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. So, hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo, O inaabsuelto? o inaabsuelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project. But Yusek, doesn't this send the wrong signal na mag-a-appoint po ang Pangulo ng isang nadawit at nagbitiw sa kasagsagan ng flood control scandal, and especially at this time when the accusation against his administration is that he is only chasing selective justice? Kaya nga po ang sinabi natin, sa ngayon po ay wala tayong nakikitang anumang kaso na kinakaharap ni dating Secretary Amina Pangandaman. Kung meron po sila maikakaso at meron po sila ebidensya, sila po ay malaya na magsampa ng kaso. Pero siya po ba naimbestigahan na, ma'am? Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbestiga. Yan po ay binigay sa ICI, ngayon po sa Ombudsman, pati ang DOJ. Malaya po ang mga investigating bodies na imbestigahan ang sino man maaaring sangkot. Okay. Ma'am, on another point, I just need to ask, kanina po nagkaroon ng rice-giving activity sa Mandaluyong. Ang tatakbo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10. Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Sa ngayon po ay nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At ainilan po natin kung ano po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. So, ang impormasyon po na naibigay po sa atin, 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So, ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na
na nakakuha ng 8 kilos, bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. So, ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito. Salamat. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, on impeachment, Senator Ping Lacson said that they need the authorization from the president before they can open the green box containing the tax details of the vice president and her husband. Will the president authorize it? Wala pa po kasing naibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin at tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan. But sa pananaw po ninyo, how important yung green box in resolving the issues and the impeachment complaints against the president? Siguro sa mata naman ng tao, hindi lang sa atin, hindi lang dito ngayon na nasa sa room ng press briefing, alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan. Follow-up question mula kay Glisel Pardilla, PTV. Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Lacson is also seeking faster impeachment trial for VP Duterte to avoid idle court time. Alam po natin na it falls under Senate authority, pero meron po bang reaction yung Palace or does the Palace support a speedy trial? Sa ngayon po, katulad ng sinabi natin, ang Pangulo po ay hindi makikialam kung ano ang proseso na ginagawa sa Senado. Nasa pamumuno na po yan ng Senado kung paano po nila ito mapapabilis. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang hapon po. Yusek, it's been 1 week since the Sandigan Bayan ordered the arrest of Senator Dante Marcoleta, but the senator is still in the hospital at nadadalaw pa po ng ilang mga VIP. Ano po masasabi ng palasyo po dito? Of course, ang kalusugan kasi ay hindi naman natin pwede itong isugal. Kung ano po ang sinasabi ng mga doktor, kung ano po ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta, ay dapat din po nating pag-ingatan at ma-monitor kung ano po ang kalagayan ni Senator Marcoleta. So, kung siya po ay dinadalaw at mukhang meron nga pong nagreklamo or umalma dito, nasa pag-uutos na rin po ito ng Sandigan Bayan. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Balikan ko lang po ng kaunti yung naging panayam kay Mayor Baste Duterte sa Dahig kung saan sinabi niya nga po that the goal of the impeachment was to prevent the Vice President from running in the 2028 bid. Sinabi niya rin po in that interview na 3 taon daw pong pinagplanuhan o kampanya itong impeachment para talaga hindi daw po makatakbo si Vice President. Ano pong response ng palasyo sa ganitong akusasyon na matagal pong pinagplanuhan? 3 years pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente? Sabi niya po, simula nung nagkaroon, most likely, sabi niya, 3 years itong ginawang campaign para ma-impeach si Vice President. Kaya nga, ibig sabihin, pagkapanalo pa lang niya ng pagka-Vice Presidente, pinaplano na ng Vice Presidente tumakbong Presidente? Ganun yung lumalabas kasi pinagpaplanuhan na siya para hindi siya makatakbo. Pero kung alam pala nila na 3 taon na itong pinagpaplanuhan, kung totoo yung kanyang sinasabi, dahil wala tayo nakikitang anumang ebidensya, kung totoo man ito, di sana mas naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggamit ng kanyang confidential funds at hindi rin naabuso ang mga pondo patungkol sa mga ghost vouchers. Babalik tayo ulit sa ghost vouchers, ghost food packs na nakita ng COA. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingimang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift.
Diba? Kasi definitely, mai-issue sa kanya to. Kung balak niya palang tumakbo, pagka panalo pa lang ng vice-presidente, ay balak na pala niyang tumakbong pagka-presidente. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is, it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang vice-presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang vice-presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado.